Hello po mga kamatyas, nandito ako sa gilid para maiba-iba naman, pasilip-silip. Ngayon naman ay ating i-analyze ang isang laban ni Miao Miao against International Master ng France. Ang ganda ng bira dito. At may nag-request po kasi sa atin na paki-analyze daw yung last two games sa final match between Erdogmus and Woodward ng USA dito sa katatapos lang na Chess Kid Youth Championship, ang labanan ng mga prodigies sa buong mundo. Matindihan po ito, no? At bago natin simulan, sagutan muna natin yung puzzle na regular na iniiwan natin, mga kamatyas, hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. Ito po yung iniwan natin kahapon, June 9, Daily Puzzle. Congratulations sa mga nakakita ng C7. At ang isa-shoutout natin mamaya, nakahanda na, no? Bakit sinacrifice? Check. Kasi po maiiwan yung back rank, may matyas. Okay, at ang pinakamabilis na nakasagot ay sila Henry Generato, Roniel Di Maculangan at Julie Trujillo. Yan po ang mabibilis sa YouTube natin. Ano? Congratulations. At sa susunod po na isa-shoutout natin, ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. Ayan, it's white to play. Ano kaya ang pinakamagandang birada, brilliant move na bibitawan ng puti? At sa shoutout natin. At yung kumpleto po ang sagot, hindi na natin papayagan yung isang, halimbawa, C7 lang, ganun lang. Yung kumpleto naman. Okay po, yung tatlong kumpleto na makakasagot, shoutout sa susunod nating video upload, mga kamatyas. Yan. At bago tayo magsimula, ay ipag-imbita ko lang po yung aking Kamatyas Super Supporters, no, every Sunday live training po yon. So mag-register na po kayo, ang link ay nasa description below. At this coming Saturday, Sunday, may tournament po sa Lipa, JCI Senate, at imbitado tayo bilang inspirational speaker po doon. So magkita-kita tayo sa JCI Lipa. Pwede pa kayong sumali, mga kamatyas. Mayroong team tournament, may open tournament, may kiddies tournament. Pasadaan na natin, Miao Miao versus IM Materia, nag-E4. C6, tinirahan siya ng Karokan at nag-D4, D5, Knight C3, classical variation, main line ang pinasok. At Knight G3, atras dyan, H4, ine-H5 talaga yan para makulong ang bishop. Okay, nag-H6 talaga para may aatrasan. Knight F3, Knight D7, Bishop D3. Nag-second line po dito si Miao Miao. Dahil dito ang madalas talagang line yung H5, Bishop H7, tapos sinasalubong ng Bishop. Ngayon, nag-Bishop D3, exchange kagad. Tinanggap naman dito ang exchange, Knight F6, Bishop F4. Ang purpose po ng Bishop F4, hindi lang basta develop, but to castle queenside. Yan po ang plano dyan para maka-atake. Naku, si Miao Miao pa naman, mahilig umatake ito eh. Nag-E6 para mailabas din naman ang dark square bishop. Nag-castling na Bishop E7 at nag-Knight F1. Ayan po, mga kamatyas. Ito po linyado pero medyo kakaiba ang linya ni Miao Miao. Ililipat yung Knight dyan sa E3 at yung pawn ay magamit para pambomba sa kingside. Preparasyon po itong Knight F1. Nakikiramdam siya kung magka-castling ba ang black sa kingside, bobombahin niya. Pero nag-Queen A5, inatake ang pawn sa A2 at yan naman ang lumalabas na novelty. Dito kasi ang linyado pa na palagi ang ginagawa ng black, nagsi-C5 gagad eh. Basag kagad sa pawn D4. Pero nag-Queen A5 dito, tingnan natin. King B1 depensa sa A2 at nag-castling queenside. Ayun. Naisip dito ni IM Materia, teka muna, nakakastling queenside ka. Ako din, gagaya ako. Ayoko sa kingside, nakakatakot. Baka bombahin eh, no? Pero, hindi po nagustuhan ng computer. Ang gusto ng computer, mag-rook D8 lang. Ayaw pa castlingin sa queenside. O, tingnan natin ang komplikasyon yan, ano? Nag-Knight E3, Knight C5, inatake ang Reyna at napaatras si Miao Miao. Knight A4. O dahil nakabiti na nga po yun at wala ng pin, obligadong gumalaw, syempre doon tayo sa mas forward move. As possible, mas maganda. No? At pressure sa B2, may mga ganong paparating. Nag-C4 si Miao Miao. Yan ang naging treatment niya dito para, ang basa ko dito sa isip niya, yung pawn B2 suportado na ng queen. At the same time, wala pang lundag ng knight sa D5. Yan, ano? Pero, bad move po yan. Ang mainam na tira ay rook to D3. Yan pala ang matindi.
Mag queen b4 or queen b6 threatening matcha, sasalubungin lang po ng tore sa b file. Okay po? At dahil yung c4 kasi may brilliant move na lumabas eh. Naunahan siya, na-brilliantan siya. Pakiguess nyo yun, ang ganda ng ginawa dito ni IM Materia, no? Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po. Ganda ng tiro. Bishop A3. Brilliant. Ganda. O pag kinapture kasi, simple lang naman. Magda Knight C3. Triple. Eh, syempre, yung queen ng kuntirya dyan, di ba? Nag-queen dito. Ganda rin ang sagot ni Meow Meow. Oh. Ganda. Kasi pag kinapture, queen to queen, rook takes, mababaliwala yung bishop A3 nga naman. Kasi suportado ang pawn B2. Yun nga lang, nag-bishop B4 dito si IM Materia. Yun lang. Dapat daw ang tira, queen b6. Yan, oh. Obligado. Halimbawa kung mag b3 kasi may bishop b4, tatamaan po eh. Sabay may lundag ng knight c3. Mako-quality down si Meow Meow. Ayun. Bishop b4, ano? Grabe lakas. O, balik tayo. Parang pwede pa nga itong knight e4 eh. O, ayan pa pala. Knight e4 pa pala. May ganun pa, oh. Tapos, grabe tad-tad ng atake ang abutin. O, pero nag-bishop b4 eh. Queen c2. Bishop d6. Ayan, na-pressure dito si IM. Kasi mag-a3. May ganun eh, no? Na-pressure. Bad move yung exchange eh. May c5. Good move. Hinabol pa ng isang atake. Nagkasunod-sunod. Hinabol pa ng isa. Threat naman ang Reyna. Queen a6. At pag b3, biglang long collides yung knight sa a4. Grabe. Biglang ganun eh, no? Biglang baliktad. Maiwaga talaga, chis. Winning na eh, biglang bumaliktad pa. Walang takbuhan yung knight. Nag-knight d5 na lang, kinapture, f6, at dito. Oh, nag-exhibition na. Ito na yung gusto ko kay Meow Meow ng mga tirada. No? Knight f7, sacrifice sa tore, lilipat ng knight sa d6. Sa inis ni Materia, kinapture na. Yun nga lang, bawi pa rin eh. Oh, pero ang purpose niya is mag-rook b8, talagang magkaroon ng atake dyan. Pero nag-king b1 lang. Ilag kagad si Meow Meow. Nag-b5 at nag-rook b1. So nakapin pa yung tore. Nag-b4, knight d6, knight c3, umatake. At this time, papasel ko naman yung huling bitaw na ginawa ni Meow Meow na pa-resign dito si IM Materia. Ano kaya yun? Pwersado, kumbaga, naumay na eh. Kasi talagang matindi yung lamang eh. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Kakapturin ang... Hindi. Queen G6 lang, resign. Bakit po? Kasi matindi ang paparating na threat eh. Halimbawa, capturein yung tore, may check ko. Matsas. Aray na ko ang sakit. Okay po. So, ang ganda ng laban ni Meow Meow dito. Kaya inihabol ko eh. Bago natin puntahan ngayon ang pinali, last two games between Erdogmus and Woodward, pag-aralan natin. Game number 5, white dito si Woodward, nag-D4, D5 si Erdogmus, C4, E6, Knight F3, Knight F6, nagkatalan, kinapture yung pawn sa C4, so mainline katalan ito, Bishop G2, Knight C6, Queen A4, ayan, yung ganyang linya ay magda Knight E5, may pressure sa Knight, chinek muna, Bishop D2, Bishop D6, para pag nag-Knight E5, kakapturin lang ng Bishop. Pero kinuha na po yung ginambit na pawn C4, nag-castling, castling din, nag-E5, okay, para makawala na yung light square Bishop ng development, kinapture lang, Knight takes E5, Knight takes, Bishop takes, pero ang ganda ng black, kitang-kita kagad ang kagandahan po ng position dito ni Erdogmus. Sinalubong ang strong Bishop, Queen E7, suporta lang, at nag-Bishop B4, okay, tinusok ang Reyna. Nag-Queen to E6. Teka muna. Linyado pa ito. Mukhang aral na aral talaga. Aral na aral sila, no? Kasi imagine niyo po, pag kinapture yan, capture, di rin naman makukuha yung tore. Kasi may Bishop takes B2, may bawi sa Rook A1 eh. Halatang sukat na sukat nila. Iskwalado.
Nag-queen C2, atras muna, depensa sa pawn B2. Rook D8, pagkakataon din namang makaiwas. Knight C3 develop, Queen C4 atake sa bishop. Rook D1, hamon ng torre sa D file. So may back rank weakness pa kasi ang black. Hindi po natin ma-identify yung novelty mga kamatsasa kasi nagloloko yung opening database ng chess.com. Nawawala-wala. Kaya di natin ma-identify. Pero ganun pa man, para sa akin, bago na itong nangyayari. Kumbaga, ano na to, new position na sa akin to. Di ko nga lang ma-identify kung saan naputol yung pagka-bookline. Okay po. Nag C6. Ayun, at para maiwasan yung bishop takes B7, Queen D2. Talagang konteryado ni Woodward yung back rank ko. Nag H6, pasingaw na. Kailangan po yan. At nag Rook C1. Okay, pressure. Queen D4 hamon. Queen E1. Ba, matapang to si Woodward. Oh. Umiiwas sa ayaw niya ng endgame. Ha? Gusto niya magulo. May queen. At nag H5. B3 lang. H4. Okay. Para pahinain ang kingside pawn structure. Nag Knight D1. Capture na capture. Pwede ba to? May E3. Hindi pwede. Queen G4. Ayan. Ang plano dito. Queen H5. Knight G4. Mga ganon. Ano? Knight E3, Queen G5, threatening bishop takes pawn. Rook C5 pin. Ayan. Galing kumounter ni Woodward. No? Napansin nyo? Galing kumounter. Knight D7. Okay, para may atake. Rook A5, maintain pa rin ang pin. Queen H6. Ayun. Na bad move si Erdogmus. Dapat daw po ang tira ay B6 lang. Tapos mag-E4 and Queen H6. Bitin man ang bishop, bitin din ang torre. Medyo magulo nga lang ang linya. Balik tayo sa Queen H6. Nag-bishop C1. Ayun, no? At nag-Queen F6 umilag sa bishop. Rook takes na. Nakapitas. Knight C5. Another bad move by Erdogmus. Dapat daw po is bishop C3 muna. Ayan, malawak at malalim yan. Pero dito tayo sa ginawa. Knight C5, dinipensahan. At nag-B4. Yun lang. Simpleng pitik nga lang. At nag-Knight D7, naubos ang pawns ni Erdogmus sa queen side. Rook C8 depensa at nag-A4. Ayun na po ang papagapang na malakas na pass pawn. Bishop D2, okay. At nag-Knight E5, push. Knight C4, exchange. At nag-Bishop E3. Ayun, kumbaga dinaan na sa gulang. Kumbaga parang para mawala na ang bishop na yan, sinabayan na. Pero kung accurate po ang pag-uusapan natin, E3 lang daw. Bishop E5 tapos Rook B6. Yan ang gusto ng computer sa usapang accuracy percentage, no? Pero balik tayo sa Bishop E3 na ginawa ni Woodward. Kinapture at nag-Bishop to A6. Atake sa torre. Bad move na naman. Dapat daw po ay Queen E5. I-threat lang ito. Tapos magku-Queen F2 and then G5. Yan po yung dapat, no? Na gawin ng black. Pero nag-Bishop A6, Rook B6, Bishop B5, Bishop F3, Queen E5, threat sa pawn, nag-King F2, depensa, patong, atake ulit, Queen C1, depensa, Rook E6, okay, threatening Rook G6, ang lakas din, ang nakaka-pressure din yung tira ni Erdogmus dito. Queen C5, gulang na naman, hamon, iwas, obligadong umiwas, Rook B8 check, ayun lang, nakauna Nakauna, ayun oh. Obligado torre kasi kung pawn, kakapturin lang, may check pa. Rook G6 and Queen F7. Queen E5, threat ang pawn G3 at Queen G8. Angat lang. Pia, mamamatyas ba? Pia. At dito po, naparesign si Erdogmus. Bakit po? Kasi kapag ka nag-King E7, lipad ang reyna. Okay, grabe itong Woodward na to. Napansin ko, ang galing niyang counter attack. Galing. Ngayon naman, yung second game nila. Pag-aralan natin. White naman dito si Erdogmus nag E4. C5 si Woodward. Sicilian. Okay, open Sicilian. At ano ang pinasok? Knight C6 classical. Kala ko Najdorf eh. Yan ang paborito ko, Najdorf at Dragon eh. Bishop G5, okay, kung tawagin na po ito ay Richard Rouser. Nag G6, Bishop B5, grabe mga
Galit na galit. Parang kamay ng alimango yan ah. Bishop D7, obligadong depensahan at kinapture na po yung knight ng damage ng pawn structures and dogmus. O, pangit kagad, no? At nag-knight E2, ayun, para pigilan yung bishop na makadevelop sa G7 dahil may iniintinding kailangan depensahan eh. Nag-bishop E6 muna, castling, bishop G7, at nag-queen D2, ayun, pipilahan po yung pawn, kinaslingan na. Yan ang mga wais na diskarte, ayan oh. O, galing ni Woodward oh, alam niya talaga oh. Binibigay po talaga yung pawn na yan, kumbaga pag bumigay, importante, bukas yung bishop. Ayun, kinapture, knight G3. Galing, ano? Pag kinapture kasi may bawi doon. Okay. A4. Ayan. Para maliwanag lang po, ano ba mangyayari kung capturing talaga yan? Ito po kasi, tatanggapin kasi yung hamon na yan eh. Tapos magda-knight D4. O ganyan. Halimbawa, mag-bishop D3, may bishop E5. Ayun, no? Grabe, nakulong pa, Tore. Obligado pang magpa-quality down. Matindi po laman. Matindi laman ng pain na pawn D6. Pamigay na talaga. Yung iba kasi dinidepensa ng todo eh. Wag. Yan ang tamang approach. Okay, nag-A4 muna. Rook C8. Knight E4. Ayun, para yan ang ipang-capture dyan. Pero na bad move si Erdogmus. Dapat daw po is Knight GE2. Balik pala. Ang hirap nga lang ma-realize at maisip ito. Pero siguro, ang purpose ito is to play Knight F4. To exchange sa bishop bago capturing yung pawn D6. May tamang timing din naman ng capture dyan eh. Hindi naman palaging hindi ka capturing yan. May timing yan. Nag-knight E4, balik tayo. D5, knight G5 threat. Bishop G4, okay. F3, bishop E6 bumalik. Kumbaga kaya pinorovoke ni Woodward yung pawn para ma-weak ang dark square kahit papaano. Nag-rook E1. Grabe, sunod-sunod po ang bad moves ni Erdogmus. Dapat daw po is C3. Para maputol na rin yung nagbabadya kasing makakapture yung pawn sa B2 eh. Oo nga, mas solid yan. O balik tayo sa rook FE1. Para wala na rin knight D4 na talon, no? Ang daming na-solve ng C3. Nakatalon tuloy, pero hindi po dapat bishop H6 daw ang tama. Pin muna. Pag nag-H4 sabay A6. Okay, yan naman ang tamang timpla dyan. Okay, balik tayo. Sa knight D4 na ginawa, bishop D3. Ayun, bad move na naman. Kasi nakita ni Erdogmus bitin yung pawn niya. Pero dapat daw is C3 lang. Ipa-capture yung bishop. Tapos ka-capture dyan. Takes and then A takes B5. Ayan po. So almost equal lang din naman. At may weak pawn ang black sa A6. Oo nga. Galing ng computer talaga. Ang galing ng analysis niya, no? O bishop D3, nag-queen B6, ayun ang masakit. Ilag ang king obligado. Nag-queen takes B2, natakawan naman dito si Woodward. O dapat hindi kainin yan. Naalala ko si Chucky, si Ivanchuk, di ba? Yung pagkain daw ng pawn sa B file, sa B2, sa G2, na tipong makakalabas ang tore, mga ganon, ay inihalin tulad niya sa pag-aasawa na di ka na, or nakompromiso ka na, napasubo ka na. Sabi ni Ivanchuk sa tuwing kakapturin yung pawn sa ganyan, ano? Ayan. Pero ang accurate po is bishop D7 lang. I-threat lang yung pawn sa A4. Okay, balik tayo sa queen takes B2. Knight H5, bumalagbag na po si Erdogmus. Hindi niya napansin ang accurate move na knight E2. Yan lang pala. Grabe, kahirap makita yung knight E2. Balik tayo sa knight H5, balagbag. In H6 lang, aba, nag-blunderacious naman si Woodward. Dapat po tira capturing lang. Na-bluff, ano? Pag kinapture kasi yon king H8, queen F4, wala pa pong sapat na kasunod. Knight takes lang daw, oh. At kung mag-queen H4, threat yung pawn, magda-knight takes E1, may threatening matchas pa eh. Obligadong intindihin ang knight sa rook C1, mahuhuli. Late ang action, late ang dating ng gagawin ng puti. Hindi na suma, ano? Ang ginawa nag-H6, pinaalis yung knight. Knight takes G7, good move, capture, and knight takes E6, capture, rook B1, nalinis tuloy bigla. Oh, yun, ganda bigla ng puti. So, may threat po na rook takes knight. Knight C5, dinoble, kinapture, capture, at nag-rook takes D3.
nag-H3. Okay, so D4. Ang alam ko po dito sa kanilang last game, must win na si Erdogmus. Si Woodward tabla lang ang kailangan. Yun ang pagkakaalam ko dito sa last 2 games nila. So kaya hindi natin masisi na talagang naghahanap dito si Erdogmus ng mga pilit-pilit. Ayun, oh. Hanap ng pilit-pilit na eh. Wala na, weirdo na yan pagkaganyan. Oh, yun na, oh. Pinuwersa na mga kamatsas. Kung accurate po pag-uusapan, rook B1 lang. Okay? Pag nag-rook E1 kasi may rook takes D2. Ayan, paki-imagine nyo na lang po ha. O pero nag-rook B7. Okay, threat sa F7. Pero nag-rook F8 lang dito at ayun. Naubusan ng oras si Erdogmus. Okay, so sa nag-request po, ito na po yung dahilan kung bakit natalo si Erdogmus sa finals kay Woodward. Sumisikat tong Andy Woodward na to, mga kamatsa, sa US ngayon. 15 years old to eh. Sumisikat. Ang daming pinipisak na malalakas itong Andy Woodward. Grabe, no? Ibang klase, bata pa rin eh. Okay, yan po ang ating mga napag-aralan dito sa inihabol nating mga resulta, mga laban sa Chess Kid Youth Championship, no? Mga prodigies, abangan po natin. Ilang panahon na lang, nako po, pupunta na rin sa top yan. At muli po, pinag-iimbita ko ang aking Kamatcha Super Supporters. Every Sunday training po yun. Marami na po nag-register. So, ano na po kayo? Pasok na po kayo. No? Pag marami, mas maganda, mas marami pong magagawa ang ating serbisyo doon, mga kamatchas. Grab the opportunity. Click the link sa description below para mabasa nyo po ang buong detalye bago kayo mag-register. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.